At magkano na po ang dollar ngayon? 61.30. Aray ko! Oo. Diba? So, nanghina din yan for many reasons. Unang-una, pag tinignan mo kasi ang dollar, ang inflow niyan, foreign investments, remittances, tsaka bank loans, diba? So, yung remittances medyo nanghina rin ng konti. Although tumaas, pero hindi kasing taas ng last year. Siyempre, affected yung mga workers sa Middle East. Yes. Yung outflows, foreign capital flight, bayad sa utang, at saka imports. So, syempre, tumaas ang imports, tapos capital flight. Kasi maraming investors na turn off. Wala na. Oo. Actually, pati yung investment inflow, humina talaga. So, Tapos yung imports, dahil mahal yung dollar, biro mo ang peso mo pag ikaw ay nag-i-import, halos ang maalala kong lowest na doon 50 Ngayon, 61. So, it is now more expensive for you to buy goods. Yes, dagdag sa inflation. Yes, import goods because the dollar now is more expensive. Because you import goods using dollars. Lalo ng bigas. Bumibili ka ng dollars na bigas sa Vietnam. Kaya mga kababayan, yung dollar na exchange rate na yan, importante po yan. Kasi biro mo naman pati bigas natin ay inaangkat pa natin sa Vietnam. Konektado yan iba, lahat Thailand, konektado lahat. So, yung cost of doing business mo, kunwari, yung peso nga, no? So, kung ikaw foreign investor, syempre gusto mo, yung profits na magagawa mo dito sa Pilipinas, hindi bababa. Kaya lang, kung mahina yung piso, pagka rinimit nila yan sa bansa nila, bababa rin yung conversion rate, di ba? Ikalawa, tumaas din ang interest rate. Tinaas ng BSP yung para siphon off daw sila ma-siphon off and slow down the inflation. Pero it's not going to work now kasi cost push tayo Hindi naman excess liquidity yan kasi mahina ang ekonomiya. At saka yung sinasabi nila, excess liquidity, nasa bulsa yun ng mga kawatan. Correct! Nasa maleta po yun. Wala siya sa Wala sistema. naman po sa merkado yun At saka baka nailabas na sa ibang bansa. At saka, binibili na nila ng gold, mga jewelry, mga... Lote. Alam mo kayong mga magnanakaw kayo ng laban ng bayan, kayo talagang pahirap sa amin Kayo talagang nagpahirap sa mahihirap. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na itong nagpapahirap sa atin, ito yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Martin Romualdez na, hindi ako ang mastermind. Ang sinasabi natin kay Martin, sino sir? Sino? Sabihin mo na sir, para naman kami makatulog naman ng mahimbing na. Kaya ang importante po talaga ay sugpuin ang korupsyon dito sa bansa natin. Kasi, yun na nga sinasabi. Paano mo nga naman masaipon yung Bangko Sentral, itataas yung interest rate? Para yung mga pera na nasa sirkulasyon o yung mga pera mo dyan na hindi mo naman ininegosyo, ipasok mo na lang sa bangko, kaya ang interest rate mataas. Di ba?